Ayan, isa naman pong Business Friday at good morning sa lahat ng ating mga tuties and online learners. Ako po si Tutor Mel mula sa SDO Palawan. Kasama ko ngayong umaga muli si Tutor. Tutor Mean from the SCO Quezon City. Ayan, good morning po mga tuties. Ayan, good morning. At Tutor Mean, tunay nga po na napakabilis ng araw. No? Ngayon tayo ay nasa atin ng week 6 ng ating pong subjects na Applied Economics. Tunay nga po na napakabilis talaga at last Business Friday parang natulog lang tayo ngayon. Business Friday na naman at muli tayong mag-tutor dito lang po sa ating DepEd Itulay online tutorial platform. Ayan, muli ako po si Tutor Mel mula sa SDO Palawan at si Tutor Mel mula sa SDO Quezon City. Ayan, Tutor Mel. Ayan. Ayan. Ayan, so magandang umaga. Tutor Mel, meron na ba tayong mga tuties na nanonood sa umagang ito? Ayan, ako po ay nasa school namin ngayon. At kasama ko po ang aking mga co-teachers from the Culyat High School. Ayan, shoutout po sa kanila. Ayan. Ayan, sir, Tutor Mel, meron na ba tayong mga tuties na nanonood sa atin sa umagang ito? Ayun, wala pa akong makitang link eh. Tutor Med, hello? Ayan, Tutor Mayan, no? Meron tayong mga patuloy na kasubaybay. Ito si Princess ko, si Kimberly, Okay. Rolyoke, ayan. At saka si Grace Corazon. Ayan, ang dami nila, Tutor Mayan, no? Si Sandara Biasca. Good morning sa inyo, mga tuties and online learners. Yan, hinihiling po namin na i-share niyo po yung ating live ngayong umaga para nyo rin po mga classmates at mga kamag-aral ay maabot din itong libreng online tutorial platform ng ating handog sa inyo ng DepEd Itunay. Maraming salamat po. Ayan, sige po, share niyo po sa inyong mga Facebook. Ayan. So yan na, Tutor Mayan, ano po ba ang ating napag-aralan noong last Business Friday? Ayan, so review tayo mga cuties. Okay, tingnan natin yung image, no? Nandun sa ating slide. Ano ba itong ating napag-aralan last meeting, no? Merong, ayan, no, nagbabike ba siya? Ito naman ay merong may usok, no, na nanggagaling either sa company. Tapos ito ay negosyo ng mga businesses within the community, no? So, sige nga, ano ba yung ating napag-aralan last meeting? Yung kung natatandaan pa. Sige nga mga cuties, ayan. Sir Romel, hello. Ayan. Narinig po ba ako, Tutor Ayan, Mel? Tutor Mel, no, pinag-aralan natin last Business Friday, the impact of business on communities. Ayan, ano ba yung nagiging impact nito? At pinag-aralan po natin yung different externalities. Nalaman natin ano po ba yung mga externalities na yun, Tutor Mel? Ayan, ano po itong mga externalities na to? Ito ay it's either positive or negative impact of the different business or industries on our community or environment, no? Pwedeng positive at pwedeng negative. Ayan, tama ba yung mga sagot nila, Tutor Mel? Ayan, di ba yung mga externalities natin dyan, yung mga positive and negative externalities. At alam ko, natutunan nila yun, Tutor Mayan, ng ating Last Business Friday. Ngayon naman, tayo ay may topic na viability and impacts of business on the community. Ano ba itong viability na ito, Tutor Mian? Bakit importante itong pag-aralan natin bilang mga malaman ng ating mga learners at ating mga tuties, no? Ano po ba ang nagiging impact ng business sa ating community? Ayan. So, bago tayo magpatuloy, Tutor Mian, Ayan, Tutor Mel, hinahanap ko yung ating link. Eh. Na-share na po ba yun? Ayan, no? Na-share na ba, Tutor Mel? Ayan, sinishare ko po yung ating link para po sa kaalaman ng ating mga tutis sa umagang ito. Ayan. So,
Tutor Mel, asan ka na? Ayan. Ano ba yung ating objective sa umagang ito? At the end of the lesson, the students are able to analyze the viability of a business and its impact on the community and formulate recommendations and strategies on how to minimize some business negative and positive impact. Ayan, Tutor Mel, no? Bago na naman. It is, I think, Tutor Mel, ito po ay continuation ng ating topic last meeting, no? So last meeting, we discussed the impact of different businesses or enterprises on the community. Now, this is in continuations. Now we're talking about, no, ano naman yung impact nitong mga business sa ating community, specifically on different various sectors. Diba, Tutor Mel? Yes, tama ka dyan, Tutor Mayan. Ayan, tayo po'y magpatuloy na. At bago tayo punta sa ating discussion, magkakaroon muna tayo ng free test. Ayan. So, gusto lang namin alamin kung ano na ba ang inyong Ayan. kaalaman tungkol sa topic natin dito sa viability of business na to or business viability. Number one, the concept of sustainability is composed of three pillar, except saan daw dito sa tatlong to ang hindi. A, economic financial, B, environmental, C, financial, or letter D, social. Ano kayang sagot natin dito mga cuties? Ayan. Sige nga, mamaya sa ating post-test malalaman natin kung ano ang mga sagot natin dito. So, upon discussion natin or upon tutoring natin, i-take note ninyo kung ano yung mga possible na answer natin dito. At tutor na yan, yung number 2 natin. Ayan, kaya mga cuties, no, makinig kayong mabuti, no, kasi itong aming mga itatanong ay didiscuss namin na as we go along with our discussion for today's topic, no. So question number 2, it is defined as the ability to survive. A, feasibility, B, viability, C, validity, or D, sustainability. Ano kaya ito, no? Defined as ability to survive. So medyo isa-surprise. Iyahang muna natin ang sagot, no, Tutor Mel. Ano ba yung ating katanungan for number 3, Tutor Mel? Yes, tama ka dyan, Tutor Mayan. So mga learners, patuloy na abangan ninyo yung ating activity. Ngayon naman, pupunta tayo sa ating pangatlong tanong. Ayan, ano ba to? Across the globe, businesses expect resources companies to blank. Ano kaya sagot natin dito mga chungkis? A, improve business services. B, maintain strong ethical standards. C, support human rights. Or letter D, support short-term development. What do you think is the answer for this one, chungkis? Ayan, mamaya, i-reserve ninyo ang mga sagot para malaman pa ninyo lalo. Ngayon, Tutor Maya, tayo ay pupunta na sa ating discussion. Ayan, Tutor Maya, ano nga ba itong business viability and its impact on the community? Ayan, so business viability. So basahin natin mga cuties. The goal of community sustainability is to establish local economies that are economically viable, environmentally sound, and socially responsive. Achieving this goal requires participation from all sectors of the community, both to determine community needs and to identify and implement innovative and appropriate solutions. So, Tutor Mel, no, napakaganda na ating magiging topic nito. Totoo, no? Ano ba yung goal, no, regarding sustainability? Siyempre, magkaroon tayo ng maayos na ekonomiya. Ano ba, Tutor Mel, yung dapat kitang matutunan sa umagang ito? Ayan, Tutor. Oh, maraming salamat po yung business viability. Ayan, another naman dito, meron din, no? Business sustainability is a goal, no? Of, goal ito of for most enterprises. So, when you say enterprises, it refer to the businesses, no? Sustainability in business generally addresses two main categories, which are effect of business has on in the environment and effect of business has on society. So may dalawa pong aspect ng sustainability natin. Kaya meron tayong tinatawag na sustainable development. Dapat, while we are developing our businesses or our country, we sustain the environment. And of course, the society. So magkasama po yan na dalawang yan na business affect or effect business has on environment and effect on the society. Pansinin natin pag lumalago yung isang business, lumalago din yung isang community. O kaya naman pag lumalago yung community, ibig sabihin maraming
business establishment. Nagkakaroon yun ng epekto sa ating environment. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na sustainable development. Diba? Tutor Mean, parang naging tanong sa ating tanong sa parang binibining Pilipinas, yung sustainable development, no? Ayan, Tutor Mean. Ano ba yung susunod? So sustainability focuses on meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs. The concept of sustainability is composed of three pillars: economic, environmental, and social, also known informally as profits, planet, and people. No, isipin natin na when we talk about sustainability, Ayan, sustainability, no? Tutor Mean. Nawala po kayo, Tutor Mean. Nakamute po si Tutor Mean. Tutor Mean. Tutor Mean. Ayan, mga learners. Si Tutor Mean. okay, so sustainability again, di ba? All business wants to have profit, no? But sabi dito, without compromising the ability of future generations. That means, no, we can have our own businesses that can maximize the profit, but don't forget that it should not compromise the generations or businesses that will not affect the environment. Okay, especially the customers health, no? So isip tayo ng businesses na hindi magkakaroon ng epekto o makakasira sa ating mga future generations o yung ating mga environment sa customer. Kaya 'di ba, normally sinasabi natin in establishing a business, 'di ba? Tutor, kung natatandaan mo, both we are in a company na meron silang tinatawag na CSR, 'di ba, Tutor Mel? So we should have our social Yes. responsibility toward others, toward the environment, toward our community. Di ba, Tutor Mel? Yes, tama ka dyan, no, Tutor Mean. So, one aspect also of doing the business for business owners or business enterprises owner is what we call the sustainability. Kaya nga sabi nga ni Tutor Mean, tinatawag tayong corporate social responsibility kasi there are two main factors why do people do business. No, number one is for profit, and number two, ito yung tinatawag natin na social responsibility. Hindi minsan aware ang isang owner na nakakatulong siya sa community while doing business. Kasi ang alam niya, kumita lang. But in other aspect, nakakatulong din siya by providing services or goods to the community. No, yan yung sinasabi rin natin. Of course, social, itong tinatawag natin na sustainability. Yan. No, may tatlong aspect: economic, environmental, and social. Ayan. Ano nga pa ba mga ito? So, ngayon naman, let's continue with viability. So, ano nga yung viability, no? Is defined as the ability to survive. So, remember, ability to survive. In a business sense, no, that ability to survive is ultimately linked to financial performance and position. So, when we say financial performance, no, it refers to the income statement of the business. So, ibig sabihin, maganda yung kinikita nila. No, they're performing. At makikita natin yun sa income statement. When we say naman financial position, it refer to the balance sheet. Di ba? When we say balance sheet, sa ating sa inyong accounting, di ba? Mga ABM students, yung balance sheet yan is composed of assets is equals to liabilities plus owner's equity. Makikita natin yung position pagka mas malaki yung kanilang assets than good, di ba? Kaysa doon sa kanila liability. No? A business is viable where it is returning a profit that is sufficient to provide to the return or to the business owner. Ayan, masasabi daw natin na ang business ay successful kapag ka malaki yung kinikita niya. Malaki yung kanyang net profit. Ayan. So sabi nga po ni Ma'am Mira, no, dapat hindi lang kumikita ang business, kailangan nakakatulong sa kanyang community po. Tama po kayo dyan. Yung tinatawag natin na social responsibility. No? So also, meeting its commitments to business creditors. Ayan, nakakabayad ng utang. Ayan, it has sufficient cash
resources to sustain its through a period when it is not returning a profit. Kaya meron ding siyang capital o mas malaking pera compare sa kanyang liability. Good morning po, Tutor Mira, ay Ma'am Mira. Ayan, Tutor Mayan, ano na po ba ito yung mga viable business has great effects to the community? Some of these are, number one, Tutor Mayan. It provides community jobs in the business sector. No, so ito na, no, what are the effects of these businesses to the community? So sa number one daw, it provides community jobs in the business sector. Number two, it produces taxable income for the community from both the business establishment and the workers. Paano yun? Because the workers pay income taxes and the business pay business taxes or other taxes like the percentage tax, the value added tax, and then the government continually makes improvement in the community infrastructure such as bridges, roads, so showers, no, water or electric to entice other business to invest in the community. So, paano yun? Ano bang epekto nitong business na to? Bukod sa nakakapag-create daw ng jobs, yung binibigay na buwis or sinishare o pinipay nilang buwis ay nakakatulong, no, para sa ating gobyerno. When the business pay taxes, of course, it's a government, no, income or cash inflows, no, then it will use for the improvement of our community through, ayan na, yung mga build projects by the government. Doon tayo kumukuha, no, yung mga buwis na binabayad ng mga negosyante at syempre, tayong mga manggagawa, tayong mga Pilipino, kahit hindi ka naman nagtatrabaho, di ba? Minsan nagbabayad ka ng sedula, di ba, Tutor Mel? So, nakakatulong pa rin po yun as part of the cash inflows of the government. Ayan, Tutor Mel. Ayan, Tutor Mel, may mga bago tayong mga tutis, no? Ayan. Good morning kay Madam Ba, Corpus, kay Mira, kay Mariel Cruz, kay Adel Abdullah, Maureen Rayashi, good morning, kay Akaso, kay Yvonne San Jose, ayan, Honteveros, kay Relatado. Magandang umaga sa inyong lahat, kay Magila, ayan. Yan. So, Tutor Mel, ano po ba yung ating pag-aaralan sa umagang ito? Ayan, Tutor Mayan, basahin ko yung sabi po ni Ma'am Mira. May mga business na nagtatayo ng mga foundation upang makatulong. Ayan, so no, sabi dito foundation like nagbibigay ng mga scholarships. Opo, no, at mga businesses na nagtatayo ng mga classrooms, no, para sa ating mga learners. Tama po 'yan, no, na one way of helping the community is also extending their help, no, by funding a uh, foundations, mga charities, mga ganyan tutor may ano. So we can consider a business is viable kapag siya po ay successful at nakakatulong talaga sa ating community. No, sabi ko kanina, we consider a community na malago or developed community kapag marami talaga business establishment. Bakit? Kasi marami yung nagbabayad ng tax, di ba? Ito tinatawag natin ng income tax, sinabi ni Tutor Mayan kanina. Ayan. So, at maraming nagkakaroon ng trabaho at nababawasan yung ating unemployment rate. Di ba, Tutor Mayan? Ayan. So, ano pa po ba yung other na mga effect ng viable business, di ba? So, number 4, it helps in the establishment of better schools. Ito rin sinabi ko kanina, no? More business and even more jobs for its citizen. Ayan. So kaya napapansin nyo sa ating mga classroom, may nakalagay, donated by business chamber, Chinese chamber, mga ganong mga aspect. No? Kasi tumutulong sila sa school. At counterpart, kasi nagkakaroon din ito ng reduction sa kanilang mga taxes. Yan, di ba? So yan, ano pa? Maraming trabaho, di ba? Maraming trabaho for citizen. At syempre, kapag may trabaho ang tao, they can provide to their family at nababawasan natin yung crime natin at the same time. No? Ano pa ba? It leads to improved business services to the community. Ayan, nai-improve yung business nila because doing business is nagkakaroon sila ng mga innovation at kapag meron silang competition, nagkakaroon tayo ng good competition with the different agencies and the different businesses kasi meron silang kalaban, so they need to innovate, they need to provide good services to the community. And of course, it improves
community life. Sabi nga natin, doing business, it improves lives of the people, di ba? It makes our life easier, lalo na in technology. Dati, ang hirap maglaba, kailangan mo pang magkuskus at magsugat-sugat ang kamay, but because of technology and doing business of the people, ng ating mga great inventors, nagkaroon tayo ng mga washing machines, di ba? So ito yung mga impact ng mga when we say viable business. Sabi natin, viable business, mga successful business po ito. Ayan, Tutor May. Okay, Tutor Mel, no? So, basahin ko muna yung reply or yung response ni Mila. Sabi niya, mga business na nagtatatag ng mga foundation upang makatulong pa. Yes, it's part of a corporate social responsibility, no? May mga business na nagtatayo ng mga foundation yan. Kasama scholarship, kasama po yun sa mga CSR ng mga company, no? Like yung pagtatayo ng mga tinatawag na mga service, no? Yung customer service, kasama po yan sa CSR. Ayan. So ano pa ba, Tutor Mel? Yes, tama ka Ayan. dyan, Tutor May. So marami pa kung nanonood sa atin. Good morning kay Hannah Joy Ardava. Good morning kay Jillen Balesteros, kay Annie Bautista Sabang, kay Leonelin Basona, ayan, kay Francis, good morning po. Ayan, patuloy lang po tayo nakasubaybayan. Please, online learners and duties, i-share niyo po yung ating live ngayong umaga para ang mga classmates at mga kamag-aral din po ay maabot nitong free online tutorial platform ng DepEd Itunay. Ayan, so kami at so ano nga itong susunod natin? Hello, Tutor Mayan. Ayan, so the economic contributions to the society is which business operates are significant. Nakakatulong sila importante sa ating mga community, no? This includes payments to the host governments, diba, in the form of taxes and royalties. Remember, no, kung saan po natin na-generate income, doon po natin ito dapat. Meron mga nagtayo ng mga subsidiaries na mga corporation dito sa inyong mga lugar o sa lugar natin. So, ang tax noon ay babayaran doon na lugar kung nasaan nakatayo yung isang business. Ayan. Which in turn, directly support long-term regional and national development, including public services. Kaya pansinin natin yung continuous yung development ng ating mga roads, diba? And mga infrastructure. So, business provides broader economic contributions to society through salaries, procurement, and community investment. So, very important talaga itong mga business. They contribute really, marami silang na-contribute sa ating community na maganda, of course. At syempre sa atin din na mga tao because our lives makes easier because of the products and services that we use from them. Good morning po kay Sarah at kay Sir Felix. Good morning po. Ayan, Tutor Mayan. So across the globe, no, businesses expect resource companies to maintain strong ethical standards. This includes strong anti-corruption measures, as well as transparent disclosure around interactions with governments, including lobbying and royalties. Ayan, nag-mute, ano. Tutor, man, narinig po ba ako? Medyo nawawala-wala yung aking phone. Ayan, no? So, ano po ba yung sinasabi dito, no? So, para daw magkaroon ng strong ethical standards. Ethical po yung ating pinag-uusapan. So, that means we are concerned about what is right and what is wrong. So, businesses should adherence to what the laws, no? Kung ano yung naaayon, no? Of course, yung binababang batas ng ating gobyerno patungkol sa mga namumuhunan o nagninegosyo. And of course, huwag nating kakalimutan, no? Isa kasi sa ibinababalagi ng government sa mga negosyo ay yung tamang pagbabayad ng buwis, no? Ethical standards ang pinag-uusapan natin. So we should pay right taxes, no? Hindi lang yun, syempre, para sa komunidad, para sa ating mga mamamayan, kasi malaking tulong po yun, no? So we are very, very after the so-called corruption. So the government has, kumbaga, set up some measures
to prevent anti-corruptions, no? So, hindi na natin medyo i-disclose yung mga gano'n kasi alam naman natin our students are very familiar about all the rules and regarding corruption. So, medyo open naman yung mind ng ating mga duties, no? So, buo across the globe po ang pinag-uusapan natin. So, kung natatandaan po natin, may bago na naman po tayong government ngayon. Of course, may mga panibagong mga i-implement, no? Of course, maapektuhan yung struktura, no? Yung negosyo, alam mo, yung mga namumuhunan. At sana itong bagong gobyerno na Tutor Mel, ano, mabigyan din ng pansin yung mga hinaing ng ating mga negosyante. Alam mo naman, 2 taong dumanas ng pandemya yung ating mga negosyante at ngayon pa lang sila bumabangon, ano. So, sigaw ng mga tao, syempre, increase in salary, no? Sigaw ng mga transport group, taas yung ano, no, taas yung pasahe. And right now, dito Chutarma, sa amin sa Manila, no, kasi sa inyo, nasa Palawan kayo, no, kami dito, ang minimum namin is 9 pesos. Pero starting kahapon, 10 pesos na po siya. And some transport sector, they are, kumbaga, asking for 2 peso increase. Ayun. So, sana, no, we're both, no, both in the government and both in the businesses, sana magkaroon ng magandang ugnayan at usapin para naman sa komunidad. Kasi sabi nga, no, ang topic natin, di ba, the impact of businesses to the community. So kung maganda yung flow ng business, kumikita, so makakatulong yon hindi lang sa atin, sa buong komunidad. Di ba, Tutor Mel? Yes po, Tutor Mayan, tama po kayo dyan. Ayan. So, yun, no? Tama yung mga sinabi ni Tutor Mayan. So, yan. Remember, Chuties, that across the globe, businesses expected resources companies to maintain strong ethical standards. When we say strong ethical standards, they need to follow the rules and regulations, di ba? So, number one doon, paying taxes. No? Kasi, meron pong dalawang uri ng pag-list ng tax. Ito po yung tinatawag natin na tax evasion and tax avoidance, which is tax evasion is illegal and tax avoidance is legal. So, lagi natin pipiliin, no? Ano ba yung tax evasion? So, ito yung pag-evade natin sa tax, hindi magbabayad ng tax. At yung tax avoidance naman, nababawasan ng tax mo by donating, 'di ba? Nagdo-donate ka sa mga schools, nagtatayo ka ng mga foundation. So, yan, tandaan natin ha, yung dalawang reducing of taxes, which is tax evasion and tax avoidance. Ayan. So, ano pa ba ito? There are strong societal expectations around the needs for business to respect human rights. And syempre, mahalaga din yung human rights. No? Marami kasi mga business nakakalimutan yung pagiging makatao kasi gusto lang kumita ng malaking pera. No, Tutor Mayan? Ayan. So, this Yes. So, recognizes that many companies are in position to potential and to undermine or support the human rights of their community of interest. Ano? In this context, companies are expected to carry out human rights due diligence in order to better understand and manage their potential and actual negative human rights impact. Yan. So, paalala din sa mga business owners, lagi pa rin, wag din lagi puro pera, kundi pa rin tayo ay magiging makatao. We understand that we are doing business for profit purposes, but also we are doing it also for social responsibility. Once we put up a business, meron tayong responsibilidad to provide the needs of the community and to help the community. No? Yung term yan. kaya nga, Tutor Mel, di ba, pinag-usapan natin sa viability, di ba? Kumbaga, of course, lahat naman ng negosyante gustong kumita, no? Pero wag nating kakalimutan yung ating responsibilidad bilang mga businesses that will not compromise to the future generation. So, we will survive but not affected, do not have any negative impact on the community as much as possible. Kaya nga, Chutromel, no, sa tingin mo, no, tanungin na natin yung ating mga chutis, no, bago tayo tuluyang magtapos, ano kaya, no, ang kanilang rekomendasyon, no, Chutromel, no, para ma-minimize yung mga negative impact nitong mga business na to sa ating komunidad. Sige nga, tanungin nga natin sila, Tutor Mel, no? What do you think, no? So,
pwedeng sumagot sila, Tutor Mel, ayan, o kaya naman ipa-assignment natin ito sa kanila and they can post it in a depth and utilize sa ating section sa applied economics. So basahin ko to, no? There are also strong societal expectations around the need for business to respect human rights. This recognizes that many companies are in a position to potentially undermine or support the human rights of their communities of interest. In this context, companies are expected to carry out human rights due diligence in order to better understand and manage their potential and actual negative human rights impact. Ayan, ano? Societal expectations. Siyempre, no? May gagawa tayo ng example. May mga business kasi Tutor Mel na minsan they were concerned yung sa mga hayop, yun, no? Pero lagi nating sinasabi, we not only respect human rights, but also we should respect those yung mga animals kasi 'di ba nasa law naman natin 'yan, 'di ba? So, many companies are in a position to potentially undermine or support the human rights of the community or interest supposed to be 100%. Kailangan suportahan natin ang interest ng ang rights ng mga tao at higit sa lahat, 'di ba? Maging ano tayo, no, suportahan din natin yung interest ng mga welfare ng mga animal. No, napansin ko 'yan kasi, 'di ba? Every time may mga business na talagang they carry out yung mga slaughter business, no? Of course, they protect not only the humans, no? Ito, maganda tong talakay na to minsan, ano? Of course naman, hindi lang human rights, tandaan natin. We should always protect ano yung may buhay. So we have to better understand there was such thing in establishing a business. May mga negative impact yan. Of course, hindi lang sa human rights. Halimbawa, isa pa to, no? Yung nagkakaroon ka ng business kung saan ay mga bata yung ating mga nagiging empleyado. So, we expect dapat na respect human rights and all that has life. Hindi lang tao, ha? Ayan, no? Of course, let us also respect our environment, no? That is the context, not only in business, but also as an individual human beings, no? Lagi nating tatandaan yan. Ayan. Tutor Mel, ano pa ba yung gusto mong ibahagi sa ating mga duties sa umagang ito patungkol sa viability of those businesses? Ayan, Tutor Mayan. So parang na-sum up niyo na po lahat ng ating napag-usapan o napag-aralan o na-tutor natin sa ating mga tuties ngayong umaga. At diyan na po nagtatapos yung ating discussion. Tayo po dadako na sa post-test, Tutor Mayan. Ayan, mga learners, online tuties, ayan, pwede niyo pong sagutan yung ating tanong kanina sa ating post-test, sa ating quick-test ngayon sa post-test natin. So comment your answer sa ating comment section. Ready na ba kayo mga learners? Tuties? Sige nga, comment nga kayo ng heart sa ating comment section para makita namin kung kayo ay ready na para dito sa ating post-test. Ayan, sige nga. Ayan, sige. Comment na sila. So let's start. Number 1. So the concept of sustainability is composed of 3 pillar. Except, ayan, 3 daw po pillar. Ha? Sabi ni Maria, ready na. Sabi ni Ivan Ventura, ready na. Let's start. A, economic. B, environmental. C, financial, or letter D, social. Ano kaya ang sagot natin dito, mga cuties? Ayan. Sige nga, except daw dito sa 3 pillar kanina na na-discuss natin. Ayan, sagot nila letter C daw, letter C. Kung ang sagot nyo ay letter C, kayo ay tama. Ayan, so yan, letter C. Okay, next, Tutor Mayan. Okay, number 2, no? It is defines the ability to survive, no? A, feasibility, B, viability, C, validity, and letter D, sustainability, no? The ability to survive, ano kaya ang sagot dito? A, B, C, or D? Okay, Tutor Mel, ano bang ating sagot? Ibigay na natin sa ating mga tuties dahil alam ko lahat sila ay tama. Ang sagot ay letter? Letter B. It's letter B. It's viability. Yan. Ayun sabi na Ivan, letter B daw. Okay, congratulations. Okay, number 3, Tutor Mel. Number 3, across the globe, businesses
expected resources companies to blank. A. Improve business services. B. Maintain strong ethical standards. C. Support human rights. Or letter D. Support short-term development. Ano kaya sagot natin dito? Number 3. Ayan, sagot daw nila number 3, letter B. Number 3, letter B. Sabi nila, sabi ni Nicole, letter B. Kung ang sagot niyo ay letter B, learners, kayo ay tama. Very good. Ang husay. Very good. Ayan. Ayan. So, sabi niya, gawin letter B, kay Karag, letter B. Ayan. Congratulations. Ang gagaling Mira, letter, ayan. Letter B, Kimberly Rolioque, ayan, Venturo B. So, congratulations mga duties. Maraming salamat sa inyong panonood sa amin sa umagang ito. Makita tayong muli. Ako po si Tutor May. Yan, Tutor Mayan. At dyan po nagtatapos ang ating tutorial ngayong umagang ito. Muli po ako si Tutor Mel mula sa SDO Palawan. Kasama ko po si Tutor Mayan. From the SDO Quezon City. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na Business Friday dito lang sa subject na Applied Economics. See you! Bye-bye! See you and thank you. Good morning. Bye!